mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat, galaw-galaw, para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan, ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Diba? Kamusta naman kayo mga buweks? Naka-move on na ba kayo sa ating pa-live kagabi? Grabe. Late na tayong nakatulog, pero maraming salamat sa inyo, sa mga nanatili sa ating pa-live kagabi. Grabe, anong oras na ka nakatulog? Mga 4:30 na mga buweks, Diyos ko Lord. Pero syempre, kahit na late na ang ating live kagabi, nandyan pa rin kayo, di ba? Para dito sa Parade of Beauty. At maraming salamat sa mga nanood at mga nag-likes. Mabuhay kayong lahat and welcome sa ating mga new subscribers dito sa Parade of Beauty. Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you so much sa mga nag-likes. Sa mga hindi pa nagla-likes, kung ayaw may stroke at mapaimbornal, galaw-galaw para hindi mapaimbornal. O diba? Ba't redundant? Nakakaloka. But anyway, ayun nga, kagigising ko lang mga... Gusto niyo ba yung lightings natin? Gusto niyo ba? Gusto ko maglagay ng ilaw dito sa likod para para wala siyang shadow. O kaya maglagay ng background, di ba? Ulit. Ang charay ng ating palights, mga buweks, gusto ko yan, hindi siya sabog, di ba? Gusto ko yung naka-focus lang sa aking light, yung ganyan lang. Hindi yung sabog, parang aking kifi. Nakakaloka ito. Di ba? Hindi siya sabog. Anyway, ay naku, wag na nga tayo magpachumpik-chumpik pa, may pasok pa ako mga buwegs. Eto na, umpisa na natin ito. Ay! Nakakaloka naman ito, si Vina Morales. Charito. Eto nga si Vina si Taurus. Ayan, no, kalalabas lang na balita. Ay! Ang sabi daw dito, di ba? Kung natatandaan nyo, lumaban siya ng Miss Universe Indonesia. Di ba? Ano bang taon to? Nakalimutan ko yung taon. Basta, ano lang yan, very recent lang, mga few years ago pa lang, di ba? Pero ngayon, eto na nga ang sinasabi. Eto daw si Vina si Taurus ay screaming for grand. O, di ba, nakakaloka. Ang sabi dito, Road to Miss Grand Indonesia 2025. Ay, nakakaloka itong mga buweks, ha? Alam naman natin, di ba, yung mga issue sa sa Miss Universe Indonesia dati, di ba? Yung panahon niya na kaya daw hindi ito nanalo, may pagka-atitsyon na daw ito. O, di ba? Tapos, di ba, nung parang, kailan ba yung last year ba yun? Yung lalaban din siya dapat. Hindi ko matandaan kung last year yun. Or, a year before, parang ganon. Di ba, dapat sasali nga ito ng Miss Universe Indonesia, kaya lang hindi rin natuloy, di ba? Kasi nga may mga issue sa nito, sa pagka, alam niyo na, pagka-atitsyon na daw ha? Ayan, or siguro mga paninira lang yan ng mga niya, na mga, alam niyo yung mga kalaban niya, alam niyo kasi dyan sa Indonesia, parang, akala ko dati, mga sila parang yung mga mababait, no, na parang, hindi sila katulad sa Philippines. Na nagbabardagulan din sila, no? Yung pala, ganun din pala sila, mga buweks. May kanya-kanya din pala silang mga manok dyan, di ba? Na kahit na, halimbawa, ito yung si Vina Pravinar, itong si Vina si Taurus, may mga fans siya, marami din siyang mga bashers, o di ba? Kaya nga ito ngayon, dapat daw, sasali daw ito ng ng Miss Universe Indonesia, mga buweks. Kaya nga lang daw, hindi ko alam kung talagang nag-screening siya, pero may mga nababasa-basa ako dyan na, ba't ganito yung buko? Parang sabog naman. Nakakainis naman. Anyway, ayun nga daw, sasali nga daw ito ng ng Miss Universe Indonesia dapat ngayong taon. Pero may mga kumakalat-kalat nga na balita. Doon pa lang daw sa screening, mga buweks, pinaimburnal na ito. Bakit kaya? Bakit ganon? Di ba? Totoo ba na nag-screening siya? Parang hindi ko naman nakita. Well, anyway, sa mga screening kasi,
usually hindi natin sila nakikita, no? Biglang bumubulaga na lang, di ba? Parang sa Philippines, di ba? Biglang bumubulaga. Kaya merong mga, anong tawag dito? May mga pa-surprise, eme-eme, so full of points, no? Dapat ang paglalaban ng mga ganyang pageants. Huwag na yung mga pa-surprise, di ba? Ibuga na agad-agad, huwag na mag-iinarte. Tapos ending hindi pala sasali or ending ligwak pala. Sayang na yung mga pa-surprise na ganyan. Pag sasali, sumali na. Huwag nang mga pasabik-sabik pa. Di ba nga art? Charito, But eto nga, napaimburnal daw ito. Kasi bago na yung bago na yung yung national director or yung franchise owner ng Miss Universe Indonesia, di ba? So ayan nga, sumali daw ito, nag-screening daw ito, napaimburnal, o di ba? At ngayon nga, gusto niyang patunayan sa buong universe o sa buong world, the universe rather, or ano tawag ito? The Grand International rather, o di ba, na siya ay talagang karapat-dapat na mag-represent ng kanyang bansa dito sa international stage, di ba? Sa pamamagitan ng Miss Grand International, di ba? Alam niyo, sa totoo lang, nai-excite ako for her, no? I'm so excited for her. Kasi, yung lumaban siya ng Miss Universe Indonesia dati, gustong-gusto ko siya. Oo. Siya yung pinakagusto ko talaga na kandidata na mag-represent ng Indonesia. Kasi nga, ito ay talagang lumalati na. Sabi nga nila, no? Ano bang ito? Ito yata yung Ito yata yung 2023. Ayan, no? 2023 yata siya nung lumaban siya ng Miss Universe Indonesia na talagang yung buong Indonesia halos rooting for her. Kasi nga, gaganapin ito sa El Salvador. Kung hindi ako nagkakamali, no? Noong time na yon. So, parang iniisip nila na lumalati na nga ito, yung aura-aurahan nito, at nag-i-in-English nga ito. Kung hindi ako nagkakamali, 2023 yon. Dapat siguro magka-batch sila ni Michelle Marquez D. O, diba? Kaya nga lang, napaimburnal siya doon. O, diba? Kung hindi ako nagkakamali, yes, 2023 yan. Grabe, ang ganda ni Venus si Taurus, diba? Talagang gawang-gawa. Charot! But anyway, titignan natin ang kanya magiging laban dito sa Miss Grand Indonesia. Ang sinasabi nga nila parang na daw ito, parang automatic panalo na daw ito, parang formality na lang daw ang magaganap ngayon sa Indonesia dito sa Miss Grand. Kasi nga daw talagang pangmalakasan daw itong si Venus si Taurus at talaga daw napipisil din ito ng organization at ito nga ang mga binubuga ng mga Indo, mga buweks. Pag ito daw talagang si Venus si Taurus ay naging Miss Grand Indonesia na magre-represent ng kanilang country, ang mangyayari daw ay tapos na daw ang laban. Ayan ang mga bugahan. Sinasabi nila mga buweks na ito daw si Venus si Taurus, kay Venus si Taurus pa lang daw, wala na daw panama itong sa Emma Tiglao. O diba? Talaga daw ibabalik or magbabalik daw ang Miss Grand Crown or Miss Grand International Crown sa Indonesia. Dahil daw, ang ganda-ganda daw na itong si Venus si Taurus, matangkad, talaga daw prototype ng Miss Grand International. At matalino daw ito, magaling daw ito mag-Ingles, at magaling din daw itong mag-Latin language. O di ba, mag-Espanyol, nakakaloka itong mga ito. Ano naman gagawin ni Papa Noel sa Espanyol? Di ba? Baka nga mamaya, pagdating na doon, mapaimbur na. Di ba? Ano naman kung magaling mag-Espanyol? Ano naman kung magaling mag-English? Kung hindi naman masagot ang tanong, di ba? Okay, kung magaling pala mag-Espanyol, di dapat doon nila sa Reina Hispano-Americana isinali, di ba? Hindi sa Miss Grand Indonesia. Nakakaloka ito. But anyway, gusto ko pa rin siya, no? Ayoko lang yung mga Dilulu fans na binabardagol ka agad yung full of points. Hindi pa nga sila sigurado dito kay Venus si Taurus, parang feeling nila, sila na yung panalo. Talagang nililigwa ka agad si Emma Tiglao. Diba? Nakakaloka itong mga Indo-Dilulu na ito. Talagang to the highest level yung pagka-Dilulu nila, mga buwek, sa totoo lang. Anyway, good luck dito kay Venus si Taurus. Sana masungkit niya ang corona para naman kahit papaano magkaroon ng pangmalakasang kandidata ngayong taon. Ang mga Indo-Dilulo, diwa. Kasi nung last year namayagpag sila, no?
Pero tignan natin ngayong taon kung talagang mamamayagpag pa rin sila o baka mamaya, alam nyo na, di ba? Sa imburnal na pala ang kanilang lagay ngayon. Charito, di ba? But anyway, ito naman. Since ito na nga, nakoronahan na ang Miss Universe Thailand 2025. O ito ng mga latik na ito, Diyos ko Lord, ito na, no? Talaga naman, nag-post na sila agad-agad ng mga kanilang hot pics, no? Hindi pa nagaganap ang Miss Universe, meron ng third hot pics. Nakakaloka ako nga, nasa isang hot pics pa lang. Di Sila Missology nga, wala pang, si Missology mo may hot pics na. Meron siyang hot pics, isa lang yata, no? Isa pa lang. Diyos ko, kami nga, iisa pa lang yung hot pics namin, yung iba nasa nasa third hot pics na, nasa fourth hot pics na. Nakakaloka ito. So, nakoronahan lang itong si Thailand, biglang nilagay na sa number 1. Itong si Veena Pravinar. Deserving naman siya, kaya lang, parang kung iisipin nyo, isinasabay nila sa, alam niyo yun, sa pagkapanalo ni Veena Pravinar. Kasi nga, syempre, yung ingay, yung hype, yan ang natutunan ko sa sa social media, no? Na pag may mga ganyan, eto, recently lang, to be honest, no? Last year, hindi naman. Parang napansin ko, this year, halimbawa may nakoronahan, no? Tapos talagang pangmalakasan, maganda, o kaya pang yung mga bansang may mga malalakas, no? Sa mundo ng pageantry, like Philippines, Thailand, Indonesia, mga ganyan-ganyan, yung mga may, lalo na sa Asia, no? Yung mga may ingay kahit sa Latin countries. Pag may nakoronahan, kahit na sa ibang, international pageants, talaga namang nina-number 1 ka agad sa hot picks, di ba? Nakakaloka. Ako nung ni-number 1 ko si Atisa Manalo, siguro parang 3 months na yata yung nakakalipas after Miss Universe Philippines, mga bweks. Talagang ni-review ko yung mga candidates. Hindi porke nakoronahan si Atisa Manalo, ni-number 1 ko na. Hindi ganon sa hot picks ko sa Miss Universe. O, di ba? Meron akong mga nakita nung nanalo nga si Atisa Manalo Talagang ni number 1 ka agad ng mga latik sa Atisa Manalo, di ba? Talagang kitang-kita natin itong mga latik. Hindi naman lahat Pero itong mga latik na ito, talagang ginagawa nila lahat para nga makakuha ng mga subscribers, ng mga followers. Pinaglololoko nila ang mundo ng pageantry fans. Diba? Yung mga fans pala sa mundo ng pageantry. Para lang magkaroon sila ng mga, alam niyo yun, engagements, ganyan. O kaya mga bagong subscribers, followers, nakakaloka lang at nakakalungkot yung mga ginagawa ng mga ibang content creators na gano'n, di ba? Talagang, ewan ko na lang mga bweks. Parang gagawin nila lahat, dati ni number 1 nila sa Atisa Manalo. Tapos, nung may nakaronahang iba, inilipat nila sa ganitong ranking. Tapos ngayon, eto, nandito na sa Veena Pravinar. Kakokorona lang, third hot picks ka agad, gano'n, di ba? Katatapos lang, wala man ng review. Grabe naman itong mga latik na ito. Ngayon si Atisa Manalo, pang na lang, parang wait lang. Pang 12 na lang, nakakaloka talaga itong mga ito, no? Talagang, kitang-kita mo talaga yung mga for a hype lang, no? Tignan nyo number 1 nila ngayon si Thailand, number 2 si Cote d'Ivoire, number 3 si Ecuador, gusto ko sa Ecuador. Number 4 si Chile, Argentina number 1, number 5 pala, sorry. 6 si Peru, 7 si Turkey, 8 si Portugal, Venezuela, 9, India, 10. O diba? Si Cuba naman, 11. Ayan, si Philippines naman ay number 12 na. Nakakaloka ito. At saka kung mapapansin nyo, syempre, latik ito, diba? Makikita nyo, talagang puro latik ang mga nasa hot picks, diba? Out of, parang siguro mga mga 17 latik yata ito or 16 na mga Latina yung mga nasa hot picks, no? Talagang parang makikita mo na siningit lang sa Atisa Manalo at saka si etong si Veena Pravinar, di ba? Siyempre nga, maingay ngayon si Veena Pravinar at hindi rin nila tinanggal si Atisa Manalo para kahit papaano makakuha pa rin sila ng konting engagements. Kay Atisa Manalo, nakakaloka naman talaga itong mga latik na ito, sa totoo lang mga bweks, no? Dahil nga, maingay din itong si Veena Pravinar, ay talaga namang hindi nila pinakawala ng hype dito kay Veena Pravinar para makakuha ng mga engagements. Itong mga latik na ito, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga bweks. Ina-number 1 nila ang follow point sa una, 1, 2 hot picks, 3 third hot picks.
Pero pagdating na ng malapit ng coronation night or malapit ng Miss Universe, ay talaga namang ilalagapak nila ang follow point sa imburnal, di ba? Ginagawa lang nila yan para nga magkaroon ng engagements. Panigurado ko, dito rin kay Vina Pravinor, habang tatagal ang mga kaganapan sa Miss Universe ay talaga naman, makikita nyo rin siya sa imburnal. Nakakaloka itong mga ito. Huwag kayong masyado naniniwala sa mga hot pics. Ginagawa lang namin yan. Ako personally, ginagawa ko yan. Kasi yan yung nakikita ko, yan yung uobserbahan ko, yan yung mga reviews ko, no? Pero yung mga iba kasi, ginagawa nila yan for a hype, di ba? For a hype talaga. Hindi ko naman sinasabi na iba ako sa kanila. Well, literally, iba talaga ako sa kanila. Kasi iba ako iba ako mag-review. Pero itong mga ito, ginagawa nila for a hype to gain more engagement, subscribers, and alam nyo na, no? Followers sa social media, which is, ang pathetic lang, di ba? Tignan na lang natin sa laban sa Coronation Night, sa preliminary, di ba? Doon mismo sa laban ng Miss Universe. Doon tayo magkakaalaman. Magkita-kita tayo doon sa Thailand, di ba, mga buweks? Hintayin nila si Atisa Manalo. Tignan lang natin ang pambansang manika. Tignan lang sa legs pa lang ni Atisa Manalo na manikaan talaga. Ay! Tignan na lang natin, no, kung saan kalalagyan na itong mga latik na ito, pati itong si Vina Pravinor. Nabulol ako. Si Vina Pravinor, di ba? Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod dating mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye. See ya!